Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Ang topic natin for today's video, patungkol ito sa ating mahal na Pangulo, President Marcos and the amendment of the Rice Tarification Law. At hindi lang yan dahil ang daming good news na nakaabang. Ayon sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos Jr., nararamdaman mo na ang presidente ay may malasakit sa sektor ng agrikultura at sa mga magsasaka tuwing tatanungin siya tungkol sa mismong paksa. Alam na alam niya kung ano ang mga problema, kung ano ang ginagawa niya at kung ano ang binabalak niyang gawin. Good morning, Mr. President. Ang katanungan ko po, ano po mga programa ng gobyerno ang nakaplano po para umangat po pamumuhay ng mga magsasaka po, Mr. President? Mahaba-habang sagot yan. Marami tayong ginagawa. Siyempre, pareho sa production side, pinapaganda natin ang production natin, naghahanap tayo ng mga bagong varieties para mas matibay na hindi masyadong naapektuhan ng mga bagyo, number one. Pangalawa, yung Philmec, binibigyan natin ng makinarya ang ating mga magsasaka para yung mga processing ay nasa kanila na. At ang paglabas, hindi sila nagbebenta ng palay, kundi bigas na. Para lahat yung kita, hindi mapunta sa trader, sa middleman, mapunta talaga sa magsasaka. Tapos, yung bagong ginawa natin, yung inaamyendahan natin yung RTL, yung Rice Tarification Law, ito yung ginawa natin para ma-control natin yung presyo ng bigas dahil masyadong mabilis tumaas ang presyo ng bigas. Kaya kung pagbibigyan tayo ng ating Kongreso na makapag-import na, makikipagsabayan, ito naman talaga ang unang kung bakit tinayo ang NFA. Tinayo ang NFA para ayusin ang presyo, price stabilization. Kapag nag-aani, mababa ang presyo ng bigas, bumibili ang NFA para hindi naman masyadong mababa ang presyo ng bigas. Kapag naman tagtuyot o talagang pag-summer, walang ani, magbibitaw sila ng supply para hindi naman tumaas masyado. Yun ang gagawin natin ngayon. So, para sa consumer, yun ang ating ginagawa. At inaayos natin yung mga puerto, inaayos natin ang mga FMR, inaayos natin lahat para maging mas madali at mas mura ang pagtransport ng produkto, hindi lamang bigas, kung hindi lahat ng produkto ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. So, kailangan buuhin yung sistema. Nung kampanya, pinag-uusapan ko yung value chain ng agrikultura. Yan ang ginagawa natin ngayon. Binubuo natin. Malakas ang production, palalakasin natin ang production, bibigyan natin ng makinarya ang mga farmers, bibigyan natin sila ng market intelligence, pati technical information bibigay natin. Meron tayong tulong sa fertilizer, meron tayong tulong sa pesticide, meron tayong tulong pagka na bagyo. Naman, nakahanda rin tayo para magbigay ng ayuda, magbigay ng AIX. Yan po ay para hanggang from the farm, yung talagang farm to market, hanggang market. Sana ang lahat ng kinikita sa bawat hakbang na papunta sa merkado, ang bigas at saka ang produkto ng agrikultura, ay lahat ng kita na yun mapupunta sa farmer. Kaya yan ang aming ginagawa. Kaya yung value chain na ay aming binubuo. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagsasaliksik at pagpapaunlad para sa mga uri ng palay na lumalaban sa klima, mga makinarya, mga kalsada sa sakahan sa pamilihan, mga tulong sa magsasaka para sa mga pataba at pestisidyo at kadena ng halaga ng agrikultura. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? Comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.